Tanong ko lang, kung halimbawa kasi I was trying, sinubukan ko maghanap ng exorcist priest para magpa-deliverance pero wala kasi akong mahanap. Anong po pwede kong gawin para ma-deactivate ba tawag no ng third eye? Una, saan ka na diocese, kapatid? Sa ibang bansa, sa Canada. So, tinanong ko kasi si Father after Mass kung saan ako kung po pwede siyang ano sa akin, mag-deliverance. Tapos ang sabi lang sa akin is, bibigyan daw niya ako ng papel para mag-deliverance. Sabi ko, kasi gusto ko sana magpa-deliverance kasi open yung third eye ko. Tapos sabi niya sa akin, tatawag na ako sa Archdiocese. Tapos tumawag ako, pumunta pa nga actually ako doon sa office. Tapos sabi lang sa akin, tumawag ako doon sa office. Tapos tumawag ako sa office, wala namang sumasagot. So yun, tapos kasi actually, parang 2 months na akong naghahanap kung paano ko gagawin. In fact, parang gusto ko na tuloy na parang umuwi sa Pilipinas para magpa-deliverance. So, ano yung po pwede kong gawin? Pa Sabi rin. mo na open ang psychic ability mo. So, ano na po ang level ng Oo, psychic nung ability maliit pa mo? ako, Meron kang makita? nalalaman ko yung mangyayari. Actually, maliit pa ako. Akala ko normal lang yon. Nung nalaman ko tong punto this year, doon ko nalalaman, in fact, na masama pala yon. Akala ko nga dati nga, okay. Halimbawa, yung nakikita, nakikita ko yung mangyayari, tapos minsan nababasa ko yung tao. Tapos sabi ko dati, kasi daw, may nagsabi sa akin dati na kapag ganyan daw, para hindi matuloy yung mangyayari, magdadasal. So, ganun ang ginagawa ko. Tapos, ngayon, nung nalaman ko dito sa punto por punto, ang ginawa ko, so, naghahanap ako ng exorcist priest. Tapos nga, wala nga ako makita. Wala pang budget to go, pumunta ng Pilipinas. So, papaanong gagawin ko? Di ko So, kasi alam. una, kapatid, mas mabuti yung general confession ang gagamitin mo. No? Dahil ayon sa mga eksperto, sa general confession, yung kumpisal mismo, one confession is equivalent of 100 solemn exorcism. Ngunit, Okay. ang problema lang sa karamihan na nangungumpisal, halimbawa, may, may kasalanan na sex outside marriage, yung fornication, halimbawa, may mangungumpisal nasasabihin, Padre, nagkasala ako, nag-experience na ako ng sex outside marriage o fornication. Yun lang. Pero batay sa aral ng simbahang katoliko, kailangan talaga ikumpisal kung ilang bisis yan ginawa. Halimbawa, nagpunta ka sa albularyo, ilang bisis yan? Nasa Code of Canon Law 988. Ito kasi ang mabasa natin. A member of Christian faithful is obliged to confess in kind a number all grave sins committed after baptism and not yet remitted directly through the case of the church nor acknowledged in the individual confession of which the person has acknowledged after diligent examination of conscience. So, dito, kailangan talaga nasabihin, halimbawa, sa mga nangungumpisal, kung nangnakaw ka ng pera sa pitaka ng mama mo, ilang bisis yun? Yun kasi ang sabi ni Saint Don Bosco, na ang problema umano sa karamihang nangungumpisal, hindi sinasabi
kung ilang bisis ginawa yan. So, sa general confession mo kapatid, examine ang sarili. Nakapunta ka ba sa mga albularyo ilang bisis? At naka-experience ka ba ng palm reading ilang bisis? Meron ka bang mga superstitious beliefs? Yung tarot. Oh. Meron ka bang habak noon? Oh. So, evaluate talaga. Ilista mo yon at basahin mo sa pangungumpisal. At kailangan na meron talagang pagsisikap sa reparation to the damage na nagawa. Yun ang unang priority, kapatid. Okay. Gagawin ko yon. And then, So, may pagkakataon ba na mahirapan ka sa paghinga? oo, pero iniisip ko kasi baka anxiety lang or stress, I don't know. So, may pagkakataon ba na mabigat yung katawan mo? Most of the time. Meron bang pagkakataon na makagising ka ng 1:00, 2:00, 3:00 ng madaling araw? Yes. Actually, isa pa yon na ano ko kasi parang di ko lang alam kung iniwanan ako ng ano, something para ng grandpa ko at saka father ko. Kasi ako yung nandoon nung namatay. Yun. Tapos yung, Kahit wala silang iniwan, basta nandyan ka, automatic na yon. okay. So, Bakit? Yung grandpa mo at papa mo, meron ba silang mga agimat? okay, doon nga di ko maintindihan kasi kung baga, yung grandpa ko kasi, ano siya, quack doctor. Yun pala. Ah, pero quack doctor siya, pero naghihilot siya. Ano lang, nagpapaanak lang siya. Di ko alam kung tama, totoo yun, kung kasama ba yun sa mga occultism or what. Kasi noon, di ba, noong unang panahon, bali siya. Tapos, ah, alam niya kung kailan manganganak yung, katulad ni mama, nung nanganak si mama, alam niya na, kasi sabi niya kay grandpa dati daw, sabi niya, Grandpa, wag ka munang umalis kasi baka manganak na ako. Tapos sabi ni Grandpa, ay, wag ka munang mag-alala, bukas ka pa manganganak. Tapos ganun ang nangyayari. Tapos siya yung nagpapaanak sa buong parang, actually, dyan sa one of the parang town dyan sa Bohol. So, ganon. Pati pati nga yung mga asawa nung doktor, siya yung nagpapaanak. So yun, di ko alam kung kasama ba siya sa yung mga albularyo, di ako sure. Tapos ay ako yung nagbabantay talaga sa kanya nung na hospital siya tsaka bago siya mamatay. Tapos yung papa ko, alam ko kasi ako yung close lang sa papa ko eh. Nakakausap niya yung mga engkanto pag kasi nga mahirap lang kami so nagsasaka siya para hindi parang alam ko kinakausap niya yung mga kanto na hindi na nagpapaalam siya kasi para sakahin yung lupa. Di ako sure kung yun. So, occultism talaga. No? Yung pinapractice na ganyan. So, dapat, una mong gawin ay magsagawa ka ng... Kailan pa po nangyari yung huling kumpisal mo? Last month lang. So, nakasagawa ka na ba yung sinasabi kong general confession? Nakagawa ko except yung ngayon ko lang nalaman yung dapat isa-isahin kasi minsan hindi tawag doon hindi ko na naalala lahat na nandun ako sa priest. So, ang ginawa ko na lang, sabi ko, pagka ikukupisal ko na rin padre, pati yung mga nakalimutan ko.
So, ganon. Oh, so sa instruction na dapat alalahanin umano kung di na natin alam kung ilang bisis, kahit magbigay ng estimated number, no? Dahil kung maalala mo, 3 bisis si San Pedro, tinanong ng ating Panginoong Hesus, "Do you love me, Simon, son of Jonas?" "Yes, Lord, I know that I love you." Nasa John 21, 15-17 yan. Bakit 3 bisis? Dahil 3 bisis nagsisinungaling si San Pedro, no? Kaya 3 bisis din siya tinanong. At yun din ang sabi ni St. John Don Bosco na kung mangungumpisal, dapat sabihin umano ilang bisis ginawa ang naturang kasalanan. Okay, may tanong ako isa pa. Di ko alam kung coincidence lang ba yun na pag sa tuwing nagro-rosaryo kami, sumasakit ulo ko. Reaksyon talaga yan dahil sabi mo, open ang psychic ability. Meron ka bang makikita maliban na yung mabasa mo ang isipan ng tao at malaman mo na may mangyari at meron ka bang makita halimbawa yung parang shadong dumadaan? Oo, actually nung maliit ako nakakita ako ng witch. Nung high school ako, di ko lang alam kung kung totoong Diyos ba 'yon o hindi. Kasi nung high school ako, parang 100% religious ako, Catholic. Tapos habang nag-ano ako, yung sa Holy Sacrament, First Friday kasi merong ano, all throughout the days sa school, Catholic school, meron kaming parang yung sa showing ng Blessed Sacrament, nakakita ako ng mukha ng bata sa loob ng sacrament. Parang around 9 years old siya na Caucasian. So akala ko actually noon, talagang merong picture sa loob ng sacrament. So pinaniwalaan ko yon hanggang nag-university ako. Sabi ko kasi nung nag-join pa rin ako sa chapel, sa chaplain, pag-serve, na doon ko nalaman na wala palang picture doon, holy host lang pala yung Yung consecrated nandon. host, no? Oo, hindi ko alam kung ang akala ko mula nung nakita ko yan first year high school ako hanggang graduate ako, hanggang university ako. All the while I thought na meron talagang picture ng ah Jesus doon. Ang nasa utak ko is si Jesus yon na around mga 9 years old nga na Caucasian. Tapos sa hospital, ah parang may mga nakikita akong kunyari, sabi ko bakit yung pasyente wala kasi minsan may nakakita akong naglalakad, tumatawid from one room to the other. Bedridden naman yung mga pasyente. Sabi ko bakit sila paano nangyari yon? May pagkakataon na ba, Tapos may pagkakataon na ba na yung nakita mo, nakausap mo? ito pa, ah meron akong hindi naman nakakausap sa panaginip. Tapos meron akong madami akong panaginip na pati nga parang napanaginipan ko merong isang lalaki na parang siya yung mapapangasawa ko na hindi lang alam ko yung hitsura eh. Parang siguro napanaginipan ko siya ng more than 5 times. Okay, Tap, yun po bang napanaginipan mo na parang magiging asawa mo? Nangyari ba sa panaginip mo na ikinasal na kayo? hindi naman. Mayroon bang nangyari sa panaginip na may
tinatawag na fornication sa panaginip? Wala naman. So, ang panaginip mo ay parang kasintahan mo sa panaginip. Baka, hindi ako sure. So, nasa level ka na ng incubus. Tapos yung mga, isa pa yun, ano, tawag doon, isa pa yung mga nangungutang ko, may mga nangyayari, hindi maganda. Ay, kumbaga, nangutang sila, ay hindi sila nagbayad kasi, yun. Tapos mayroon ngang, ano hindi lang iisa, parang ang dami na nila na hindi maganda yung nangyari sa buhay nila. Kaya natatakot ako kasi mayroon akong sinisingil ngayon, ay ano, tawag na nagkautang sa akin. Tapos, siningil ko kasi natatakot ako baka may mangyari. Eh ngayon ayaw naman magbayad. So sabi ko, ano gagawin ko? Di ko alam gagawin ko dahil nga, yun. Ito na lang kapatid, magsagawa ka ng general confession. At kung makauwi ka, taga saan ka na diocese ba dito sa Pilipinas? Sa Manila, So, ah, daming exorcist diyan sa Maynila. No, kung makauwi ka, saka na i-process. Hindi iyon agad-agad kasi dahil kailangan pa talaga na ma-diagnose ka at ihanda ka para sa pag-process. Lalo na sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism, may mga assignment silang ibibigay at i-interview ka pa ng case officer. okay. Priority mo, general confession. Mag-rosary ka, i-practice mo yung care. Confession, adoration, rosary, and sacramentals. Confession monthly. Kung at magpa-bless ka ng sacramentals, lalo na yung Holy Unexorcised Oil. Okay. Actually, yung nagpa-bless ako ng water tsaka oil at tsaka salt. Pero yung regular lang na blessing ang ginawa ni Father. Tapos pumunta ako sa ibang church, ganun din. Tapos nagpa-bless ako online. Okay lang ba yung online? Tapos kasi nga meron akong problema ah sa likod. Matagal na, dami ko ng doktor na pinuntahan. Tapos hindi nga rin ako hindi nga rin alam lahat-lahat ng specialist na iba-ibang specialist na ano, pati mga treatment. Tapos ginagamit ko minsan lagi yung oil. Minsan sumasakit yung hindi maganda pakiramdam ko sa katawan ko. So yun kaya kinakabahan ako tapos lalo na ngayon na mag mag-lens season pero actually nangyayari yung hindi maganda sa akin lalo parang yung sumasakit yung ulo ko, yung mga ganon. Mas lalo mula nung nag-ano kasi parang kababalik ko lang sa Katoliko. Anong So religion mo noon na nilipatan? ah wala akong hindi naman ako nabaptize pero marami kasi akong pinasukan na relihiyon. So, So nakumpisal mo na yon? nakumpisal ko na yung mga yon. Tapos, yun ang kinatakutan ko kasi nga baka ah tawag doon ay Bakit bumalik ka sa liwik. simbahang Katoliko? Dahil sa pagpakinig ko una kay Father Darwin, may nag-share sa amin tapos yun, mula nung na-share yung kay Father Darwin, ah doon ko na lagi na araw-araw na ako nakikinig tapos sinusubaybayan ko na yung punto per punto. Doon na nagsimula. So hanggang nagbabasa na ako ng mga libro tapos pati Biblia tapos chinek ko na kada pag ano yung mga yun Mm-mm. doon ko nalaman na ang tamang kumbaga ang tamang kumbaga is Katoliko kasi dati parang kulang yung ano ko parang ika nga na uhaw ako tapos para bang bakit parang bakit
Basta, yun. Tapos marami pang nag-impluwensya sa akin ng mga, tawag doon, yung ibang sekta. So, parang na-question ko, mali nga yung ano ko, mali, parang ganon. So, doon ako napapalayo, tapos napabalik ako dahil sa punto por punto. Okay, ito na lang kapatid, priority mo yung general confession at pagkatapos diyan, kung sakaling makauwi ka, advice ko sa iyo, kung makauwi ka dito sa Pilipinas, pwede kang makipagkita sa office ni Father Darwin para ma-process ka. Dahil sa ibang mga dioceses, ang haba talaga ng process nila, no? Sa kay Father Darwin, pwede para ma-process ka agad. Madaming salamat. Tapos, isa pang question, quick lang. Ah, okay lang ba yung ilagay na decoration yung mga bato, bonsai tree, ganon. Pero made of natural stone siya. Walang problema yan. Pero mas mabuti din na yung sabi ni Father Jose Francisco Sequeira na kahit anong mga bagay, yun man bato o mga dapat din i-bless dahil pwede yang mananahan yung mga fallen angels dahil sila'y territorial in nature. Okay, understood. Madaming salamat. You're Yun welcome lang po. po. W- ah, Pasensya na you are for yung welcome. oras. You are welcome kapatid at welcome home. Thank you.